Gandang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng ating kapatid sa oras na ito, sa lahat po ng mga pastors, magandang araw po. Tayo po ay naatasan sa oras na ito na magbahagi ng salita ng Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid natin ngayon ay tayo po ay magalak sapagkat meron na naman tayong pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos sa oras na ito. And our focus for today is our country, the Philippines, which is kumakaharap sa pinaka malaking problema. At tayo po, bago po tayo magsimula, ay inaanyahan ko po ang lahat ng manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin sapagkat ang panalangin ang pinakamabisa na kasangkapan upang tayo ay dinggin ng Panginoon sa bawat oras. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin, ipikit po ang ating mga mata at kausapin po natin ang Panginoon sa oras na ito. Lord, we thank you, Lord, for every blessing that you've given to us, every chances na ibahagi ang mga salita mo. Kami, Lord, ay nagpapasalamat sapagkat napakabuti mo sa buhay namin. We are humble ourselves, O Lord, every time at patuloy na tinudulog ko na buhusan mo ako, Panginoon, ng humbleness, Lord, ng maayos, Panginoon, na pagkakataon upang ibahagi ang salita mo, your wisdom upon us, O Lord. Thank you, Lord, dahil patuloy mong binubuhos, Panginoon, yung pagpapala sa bawat isa, na patuloy mo kaming iniingat at kinagabayan, Lord God. We thank you for the opportunity that you've given to me to share your gospel, Lord. Patuloy nga, Jesus, na ikaw ang siyang kumama sa amin, pumagit na, Panginoon, sa oras na ito. Dinadakil at pinupuri ka namin sa aming buhay. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Magandang araw po muli sa ating mga kapatid. So, tayo po ay nasa ika-4 na po ng ating Silent Prayer and Fasting for the Nation. So, we have a team na the focus of our devotion for today is for our country, which is the Philippines. Kasi nakita naman natin ang lahat na nangyayari sa ating bansa, which is there are so much corruption in our country, and yung mga bagyo, paglindol, ngayon nakaraan nakita ko sa social media na lumindol na naman, which is in the city of Davao. And tayo, dumaranas tayo dito sa Manila and every part of the Philippines na nagkakaroon ng iba't ibang sakuna, yung mga bagyo din na mahirap sa ating kalagayan ngayon. And that's why we are this very important moment, every moment na tayo ay manalangin at patuloy na magtiwala sa Panginoon. So dito we are encouraging those youth, even those elder, na patuloy tayong manalangin in these crucial times, na pakinggan ng Panginoon yung ating mga dinudulog sa Kanya na panalangin. And tayo, as of right now, inaanyahan ko po ang lahat na tayo ay makibukas sa ating e-Bible, sa mga nasa bahay. Kung meron po tayong Biblia na hawak, tayo po ay makibukas. And I want to share this verse to you all, mga kapatid, sa 1 Timothy 2:1-5. Samahan niyo po ako na magbasa. Mga tagubilin tungkol sa panalangin. 1 Timothy 2:1-5. Una sa lahat, pinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin ng pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay na matahimik, payapa, makadiyos at marangal. Ikatlo, ito ang mabuti at nakakalugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang sa lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. So napakaganda po ng verse natin for our nation, and as a Christian, tayo mga kapatid, ay tayo dapat yung unang tumutugon sa verses na ito, yung pananalangin. Napakahalaga na tayo ay manalangin sa mga panahon na naghihirap ang ating buhay, ang ating bansa at ang ng ibang tao. We don't need to stand sa labas ng Malacanang o sa ibang lugar para magprotesta, humawak ng placard to curse those politicians na nagnanakaw,
to course ng mga situation na nangyayari sa ating bansa, which is ang dapat nating gawin tayo mga kapatid sa pananampalataya, mga Kristyano na naniniwala sa ating Jesus, na dapat tayo ay maging masigasig sa pananampalataya. Sa ating verses ngayon ay we are encouraging to pray for those citizen of our country, especially for those who have authorities, na ito yung mga politicians natin na nakaupo sa gobyerno, yung mga senador, yung mga mayor, sa pinakamalit na sa mga barangay, sa mga bahagi ng sektor ng Pilipinas, sa ating presidente. So our battle is not for pagprotesta sa mga nakikita natin in TV. Our battle is in prayer. Tayo bilang anak ng Diyos, tayo ay manalig at magtiwala sa Kanya. So nung bulit natin ngayon, nung bala natin para sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa is yung pananalangin. So itong verses natin sa 1 Timothy is napaka-importante, na tinuturuan tayo na manalangin hindi lamang para sa ating sarili, hindi para magkaroon tayo ng benefits when we are praying, hindi para sa kagustuhan natin at sa mga pangangailangan natin, but also this verse is encouraging us to pray for those politicians, for those who have power in our country. So dapat naman talaga na ipanalangin natin sila. Why? Because sila yung, kung wala naman sila, hindi naman sila nandiyan kung hindi sila itinalaga ng Panginoon. And we are not those people to curse. Bagkus dapat nga ipanalangin natin sila upang to change their mind, na baguhin ang puso nila, na sa bawat pagkakataon i-humble sila ni Lord, na ano man yung position nila, ano man yung power, the material things na ma-aim nila in this world, ay magpaka-humble pa rin sila sa lahat ng pagkakataon. Napakahalaga ng prayer, mga kapatid. This is one of the weapon na kailangan natin na gawin sa bawat oras, sa bawat araw. Lalo na sa ngayon na lumalaganap yung katiwalian, na patuloy yung pagkilos ng kaaway sa buhay ng kapwa natin Pilipino, sa mga ating mga politician na nakaupo sa ating gobyerno. At tayo bilang mga mananampalataya, as a believer of Christ, tayo dapat yung nangunguna upang pumagitna sa lahat ng problema na nangyayari sa ating bansa. Because sabi nga natin kanina na we don't need to shout, because our battle is in prayer. The most important thing is ipanalangin yung mga kapwa natin na mga Christian also, na to stand in prayer, na idulog lahat ng kasakitan na dinaranas natin, sapagkat napakahirap naman talaga na you are working, di ba, nakakagalit na you are working, you are paying taxes, tapos mababalitaan natin na napupunta lang pala dun sa mga bulsa ng mga nakaupo sa gobyerno, na instead ipagawa ng mga structure yung sa flood control, pero binubulsa nila. So yung nakikita natin yung kasakiman, yung greediness sa kapangyarihan at sa mga material na bagay na nandito sa mundo natin. So tayo bilang mananampalataya, tayo yung papagitna. We are praying for those people na to change their minds and heart, na sana maglingkod sila ng tapat sa bayan, na yung kaaway na kumikilos sa puso nila is mas matalo sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Kasi I believe rin naman na hindi dapat tayo na patuloy na magalit sa kanila, na patuloy na tayo ay i-curse sila or gawin ang lahat sa ating sarili lamang. And dapat nga ito yung pinapanalangin natin, instead of cursing them and instead of have grudges on them, na dapat tayo ay manalig ng lubusan, na sana Panginoon baguhin mo yung puso nila, na sana Panginoon mamulat ng mga puso nila na hindi tama yung mga pagnanakaw na ginagawa nila, na sana Panginoon na magkaroon sila ng chance to accept you, na marinig nila yung mga tao na nanalangin, na marinig nila at magkaroon ng tao, instrument mo Lord, na gamitin
upang sila ay magbago, na magrepent sa pagkakasala. Also us, repent. Before we pray, dapat tayo nagre-repent sa ating pagkakasala upang mas tingin ng Panginoon ang ating panalangin. And in this time na sobrang magulo yung ating gobyerno, na nakikita natin na nag-aaway-away sila and walang kapayapaan sa puso ng bawat isa, sa bawat isip ng bawat isa, na dapat talaga na makulong sila, sabi ng mga ibang tao. But tayo, isipin natin na we pray na sana ay matapos na yung corruption sa ating bansa, na sana sa panalangin natin, one of the promise of Lord, na when we pray for our country din naman, for our land, is pagagalingin niya ano man yung sakit nito. Ano ba yung sakit natin sa ating bansa ngayon? Yung corruption, di ba? Yung nangyayaring nakawan. So in our verses, 1 Timothy 2:1-5, when we are praying for our land, for those authorities, alam natin na diringgin tayo ng Panginoon. Napapagalingin niya ano man yung sakit na kinakaharap natin bansa. Yung sa ekonomiya natin, yung pagtaas ng mga bilihin, yung mga ayaw na tayo pautangin ng ibang bansa kasi nga, 'di ba? Sabi nila, pag pinautang din naman natin ng bansang Pilipinas, mapupunta rin yung pera sa mga ganid na politician. So ayaw nila. And meron din ako nabasa na nagpapalit sila ng peso into dollars, pero ayaw daw kasi nga 'di ba kayo yung sa Pilipino kayo, yung bansa nyo corrupt. So yung image ng bansang Pilipinas hindi siya okay, hindi siya maganda pakinggan ngayon. At kung mababanggit mo yung Pilipinas, siguro ang mindset na ng ibang mga tao na mga nasa ibang bansa is ay mga tao diyan mga corrupt yung politician nila. So ito, tayo nakakalungkot isipin na dumaranas tayo ng ganito, na kapwa Pilipino natin ang gumagawa ng kasalanan na ito. And sana sa panalangin natin, isama natin na alisin yung mga tanikala na yung mga kadena na nakagapos sa kanila upang gawin yung mga ganong bagay na hindi naman nakakalugod sa Panginoon, na patuloy sila nagkakasala. Tayo mga kapatid ay nandirito upang hindi lamang maging kampante sa lahat ng oras. Tayo po dapat ay sumusuporta sa panalangin. Tayo po ay hindi sumusuporta sa mga nangyayaring katiwalaan ngayon. Tayo po ay hindi sumusuporta kasi ngayon our focus yung mga tao ngayon yung supporting in mga bill na mga abortion, divorce, yung mga same-sex marriage, and also ang focus lang talaga nila is paano sila makakaagante, paano nila mailalabas yung galit nila sa mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, paano nila maisisiwalat. Pero wala dun sa account na dapat unang-una, before we step forward for the decision that we make, dapat tayo ay nananalangin at dinudulog to sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. At ang Panginoon ang kikilos sa atin kung tayo ay hindi makakilos, hindi natin mapaglaban yung karapatan natin. And kung mabagal yung pag-usad ng kaparusahan para sa kanila, hayaan natin ng Diyos na magparusa sa kanila, na magtanggal. Kasi kung ang Panginoon ang talaga sa kanila, ang Panginoon rin ang may karapatan na magtanggal sa kanilang posisyon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang nagpaplano ng lahat. And there's a reason for that. Siguro the lesson for this na kinakaharap natin, na patuloy tayong maging matatag sa lahat ng oras, na we seek God more, diba? Na hindi dapat tayo tumuon sa mga bagay na hindi naman nakakalugod sa Kanya. Bagkus tayo ay patuloy na magtiwala, at sa lahat ng desisyon natin sa buhay at mga plano ay ipagkaloob natin sa Panginoon. So do not be selfish, mga kapatid, na we just want to pray for our needs sa oras na ito. We just want to pray para ma-release yung galit natin for those politicians, but also we pray na hindi lang tayo yung maligtas, bagkus sila din ang maligtas, na sila din ay makaranas ng kabutihan ng Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo na kung ang isang tao ay tumanggap kay Jesus Kristo at sila ay nagrepent sa kanilang pagkakasala, there are
ah, chances na magkaroon sila ng pagbabago. At ang lahat ng mga katiwalaan na ginagawa nila pagkakasala ay matutuwid. Sa ganung paraan ay maglilingkod sila ng tapat, na mayroong takot sa Diyos, na mayroong pag-extend ng tulong at tunay na paglilingkod sa bayan, na kung ano yung sinumpaan nila is ayun yung gagawin nila. So, our focus today devotion is to pray for those politicians, diba? For those our kapwa Christian na naniniwala kay Jesus, na manalangin, patuloy tayong manalangin, wag tayong magsawang manalangin hanggang sa matapos yung problemang ito. Or kung di mo matapos, ay sana patuloy na dinggin ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, at magawa yung mga bagay na dapat magawa sa mga nagnanakaw ng kaban ng bayan. And we thank God dahil patuloy pa rin tayo na binibigyan ng chances para ibahagi yung salita niya, na patuloy tayong binabago ng Panginoon, na nare-remind sa atin na hindi tayo dapat mapagod sa lahat na nangyayari sa ating bansa. Hindi tayo magkaroon ng kawalan ng pag-asa, diba? And nung greatest love naman ni Lord ay patuloy natin naranasan, which is dapat natin pinagpapasalamat din sa lahat ng oras. And we have so much chances ngayon sa araw na ito, tayo ay patuloy na magkaroon ng fasting sa atin ngayon, na kailangan natin, kasi nga kung we are praying for our country na sobrang lala ng problema, dapat we exercise fasting din, kasi ito yung panahon na kailangan natin ng panalangin, kailangan natin yung Panginoon, diba? Hindi man tayo makaabot ng tulong sa iba sa material na bagay or pagsuporta, kasi marami rin mga talaga na nagkakaroon ng chances para i-extend yung tulong nila sa mga nasasalanta ng bagyo. Tayo naman ay nanalangin sa oras na ito. And inaanyan ko ang lahat sa ating devotion today, na buksan natin ang ating mga puso't isipan, na patuloy tayo na magkaroon ng lakas ng loob upang sabihin sa lahat na we are supporting them through this prayer. At tayo ay, sa mga nanonood ngayon, ay this our message, our trust to God, na tayo ay mananalangin. So tayo ngayon ay ipikit po natin ang ating mga mata, ipanalangin ang ating bansa, at idulog ang lahat ng kinakaharap na problema in economics, in corruption in our government, and those season na kinakaharap natin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Lord, thank you, Lord, for this moment, Panginoon. Kami ay patuloy na dumudulog sa iyo. Dinadalangin namin, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon, na dumaranas ng kahirapan, Panginoon, dumaranas, Panginoon, ng pagsubok, yung mga politicians, Lord God, yung mga nakaupo mula sa pinakababa, pinakamataas, Panginoon, na hinihiling namin, Lord God, na magkaroon sila ng humble heart, Panginoon, na magkaroon sila ng chances, Panginoon, na marinig ang mga salita mo, magkaroon ng takot sa iyo, Lord God, magkaroon, Panginoon, ng pagkakataon na maglingkod ng tapat sa bayan, Lord God. Kung ano yung sinumpaan nila, Panginoon, ay iyon ang siyang maganap, Panginoon. Patuloy nga na hinihiling namin na matapos ang korupsyon na ito, Panginoon, at tanggalin mo, Lord, yung mga dapat tanggalin, Panginoon, na nasa Senado, Lord God, na gumagawa ng katiwalian, pagkakasala, Panginoon, pagnanakaw sa salapi ng bayan, Lord God. Turuan mo sila, Panginoon, na makontento sa kung anong meron sila. Turuan mo sila, Panginoon, na hindi masilaw sa salapi, Panginoon. Turuan mo sila, Panginoon, buksan ang kanilang puso't isipan, Lord, na ang kanilang ginagawa ay pagkakasala, na ang kanilang ginagawa, Panginoon, ay maraming naapektuhan, Panginoon, nagsasuffer ang mga bansa, Panginoon, na those budget, Panginoon, na ipinagkakaloob sa bawat agency, Lord God,
every authority, Lord God, ay magamit sa tama, Panginoon. Hindi mapunta lamang sa bulsa, Panginoon, sa mga ganid, salapi, Panginoon. Hinihiling namin na baguhin mo ang kanilang puso. Hinihiling namin, Panginoon, na patuloy na magkaroon, Panginoon, ng pagkaligtas sa kanilang buhay, Panginoon. Na magkaroon, Panginoon, ng pagbabago at sila, Panginoon, ay tumalima sa mga utos mo, Panginoon. Send people, Lord God, your words, Panginoon, to them to change their lives, Panginoon. At magkaroon ng accountability, Lord God. Naniniwala kami that you are the judges, O Lord, in everything, Panginoon. At alam ko, nakikita mo, hindi ka bulag, hindi ka bingi, Panginoon. Nakikita mo ang dinaranas ng mga Pilipino, mga effect, Panginoon, sa nangyayari sa amin sa dahil sa kanilang ginagawa, Panginoon. At alam ko, Lord, ay patuloy kang kumikilos at kami tinutulungan, Lord God. Hinihiling namin ng aming ekonomiya, Panginoon, na patuloy na masaayos, Panginoon, sa mahal ng bilihin, Lord. Halos yung mga pamilya, Panginoon, ay nagkakat na ng expenses, Lord God, nagtitipid sobra, Panginoon. And yung mga, also, yung mga produkto, Panginoon, na sobra-sobra yung pagtaas, Lord God, wala naman sobrang nangyayari sa mga bansa, na mga lugar, Panginoon, tinataniman nito. Pero when they are selling, Panginoon, sa market, sobrang mahal, Panginoon, at hindi na halos maabot ng pangkaraniwang Pilipino, Panginoon. Lord, mahabag ka sa mga mahihirap, Panginoon, mahabag ka, Panginoon, sa mga Pilipino na sumasalo sa mga katiwalian na nangyayari sa aming bansa, Panginoon, ng ekonomiya namin, Lord, na patuloy na bumabagsak, Panginoon, yung mga ginawa mo, Panginoon, na patuloy na sinisira ng mga Panginoon, tao na nasa pagkakasala, Lord God. Hinihiling namin na patuloy kang kumilos, Lord God, na patuloy mo isaayos ang bansa, Panginoon. Kami na nanalangin, Lord God, at nagtitiwala sa iyo na ito'y, Panginoon, ay tutugunan mo, Panginoon, bibigyan ng solusyon, Panginoon, na patuloy mo kami poprotektahan, Lord God, sa lahat ng oras, Lord God. Napaka mapalad ng bansang Pilipinas, Lord. You have so much resources, Panginoon, na ginawa mo, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay ma-utilize, Panginoon, at nawa, Panginoon, ay magamit sa tama, Panginoon. And we thank you, Lord, dahil magpahanggang ngayon, Lord God, kami ay meron pagkakataon to share your gospel, Lord God. Nawa, Panginoon, ay hindi lamang kami magmukmok sa isang sulok, bagtos, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan namin ng oras upang ipanalangin ang aming kapwa Pilipino, every citizens in this nation, Lord God, every people, Lord God, na merong kapangyarihan na nakaupo sa gobyerno, and sa mga kapwa namin mananampalataya, Lord God. We thank you, Father God, sa tulong mo, Panginoon. We thank you, Father God, dahil patuloy mo kami protektahan, Panginoon. Extend mo yung pag-asa sa bawat isa, Panginoon, na hindi kami, Lord, na dapat, Panginoon, manguna na magkaroon ng galit sa aming puso, bagkus kami yung manguna, Panginoon, to understand the situation, to pray for the situation, Lord God. At patuloy kami na dinudulog namin ang lahat. Naniniwala kami, Panginoon Jesus, na ikaw ang aming kaligtasan, Panginoon. And we're declaring, Lord God, the victory upon sa Panginoon, at patuloy, Lord God, na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa buhay namin, Lord. We thank you, Lord. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen.